Ako ay nakatayo sa sarili kong kusina habang binubuksan ang isang stack ng wedding porcelain nang ang boses ng isang estranghero sa telepono ay nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi dapat marinig ng sinumang asawa tungkol sa kanyang asawa. Nakita ko silang magkasama, sabi niya. Ang asawa mo at ang kanyang ina. Huwag mo siyang sabihan. Pumunta ka mag-isa. Ako ay nakatayo roon hawak ang isang tasa ng tsaa at tinitigan ng dalawang taong pinagkakatiwalaan ko nang husto sa mundo na tahimik na tumatawa sa aking salas. At naintindihan ko sa sandaling iyon na ang buhay na akala ko ay binubuo ko ay maaaring wala na. Ang pangalan ko ay Catarina Bautista at 7 araw na ang nakalipas ay nakabili kami ng asawa kong si Juan ng bahay ng aming pangarap. Isang 2 palapag na bahay na may malaking veranda at hardin na naiisip ko na para sa mga kamatis at halaman na magbibigay ng kulay. Karamihan sa pera ay galing sa akin, mana mula sa aking ama, isang lalaking nagtrabaho ng 30 taon bilang guro ng chemistry sa mataas na paaralan at hindi kailanman nagreklamo tungkol sa simpleng buhay na ibinigay nito sa kanya. Siya ang nag-iwan sa akin ng sapat upang gawing posible ang bahay na ito. At nang lagdaan ko ang mga papeles sa pagbili, naalala ko na iniisip ko na siya ay magiging proud. Naalala ko na sa wakas, sa edad na 40, ay naitayo ko na ang isang bagay na pangmatagalan. Ang tawag ay dumating sa isang hapon ng Martes habang puno pa ng mga kahon ang hallway at amoy ng bagong pintura ang hangin. Hindi ko kilala ang numero kaya halos hayaan ko na lang itong pumunta sa voicemail. May isang bagay na nag-udyok sa akin na sagutin. Mrs. Bautista, ako si Tomas Reyes. Ako ang nagbenta sa inyo ng bahay. Naalala ko siya agad, isang mahinahong lalaki sa kanyang 70s, isang retired electrical engineer na may mabait na mata at bahagyang nanginginig ang kamay nang makipagkamay sa akin sa mesa ng pagbili. Siya ay nanirahan sa bahay na iyon ng 31 taon, kasama ang kanyang yumaong asawa, at nang ibigay niya ang mga susi, sinabi niya na sana ay pakitunguhan ako nito ng kasing buti ng pagtrato nito sa kanila. Mr. Reyes, okay lang ba ang lahat? May mahabang katahimikan na akala ko ay naputol na ang tawag. Kailangan kong humingi ng paumanhin sa isang bagay, sabi niya sa wakas. Nang inilagay namin ang smart home system noon, nag-install kami ng security camera sa salas. Idinisconnect ko ang karamihan bago ang pagbebenta pero may isa akong nakaligtaan. Ito ay nakakonekta pa rin sa aking cloud account. Napansin ko lang dahil may notification ako ilang araw na ang nakalipas at nang tingnan ko para burahin ang footage at siya ay tumigil ulit. Mrs. Bautista, sa tingin ko kailangan mong makita ito mismo. Nanigas ang tiyan ko, bagamat hindi ko masasabi kung bakit. Makita ano? Mas mabuti na huwag sabihin sa telepono. Isinave ko lahat sa isang drive. Mangyaring pumunta ka rito, mag-isa. Huwag mo munang sabihin kahit ano sa asawa mo. Ang boses niya ay lumambot, maingat, halos mapang proteksyon. Mangyaring pumunta ka mag-isa. Sinabi ko sa kanya na gagawin ko at ibinaba ko ang telepono bago pa ako makatanong pa ng kahit ano dahil nagsimulang manginig ang aking mga kamay at ayaw kong marinig niya iyon sa boses ko. Inilagay ko ang telepono sa counter at tumingin sa pintuan patungo sa salas kung saan si Juan ay nakatayo sa step stool at nagbibitbit ng framed na larawan ng kasal ng kanyang mga magulang. At ang kanyang ina na si Diana ay nagdidirekta sa kanya ng may kalmadong awtoridad ng isang babaeng hindi kailanman nagduda sa sariling pasya. Medyo sa kaliwa, sabi niya, at inayos ito ni Juan nang walang reklamo tulad ng palagi niyang ginagawa sa kanya. Sila ay nagkukwentuhan tungkol sa isang bagay, isang maliit na biro na hindi ko nahuli. At sa isang sandali, tiningnan ko lang sila. Hinahanap sa kanilang mga mukha ang anumang bitak, anumang senyales ng anumang iniisip ni Tomas Reyes na kailangan kong makita. Walang anuman. Tumalikod si Juan at nahuli ang aking tingin at nginitian ako ng may madaling ngiti na nagpang-ibig sa akin 12 taon na ang nakalipas noong panahong nagdadalamhati pa ako sa pagkawala ng aking ama. At siya ay dumating sa tamang oras ng may tamang salita. Maputla ka. Okay lang, sabi ko. Pagod lang.
Sa tingin ko, lalabas muna ako saglit. Nakalimutan kong kulang na kami ng pintura para sa guest room. Ito ay kasinungalingan. Madali at agarang lumabas. At bahagya akong natakot kung gaano kadali itong dumating. Tiningnan ako ni Diana. Ang kanyang mga mata ay tumagal ng kalahating segundo ng higit sa nararapat, tulad ng minsan niyang ginagawa, na parang laging tahimik niyang sinusukat ako laban sa isang pamantayan na hindi ko kailanman maabot. "Mag-ingat ka, Iha," sabi niya. "Tapusin na namin dito." Kinuha ko ang aking mga susi at pitaka at lumabas patungo sa sasakyan na may kabog ang puso laban sa aking dibdib. At umupo ako sa likod ng manibela ng isang buong minuto bago ko mapilitang paandarin ito. Sinabi ko sa sarili na wala itong anuman, isang maling pagkakaunawa. Baka nakita lang ni Tomas Reyes si Juan at Diana na naglilipat ng muebles o sumusukat para sa kurtina o anumang normal na bagay na ginagawa ng mga tao kapag nag-aayos sa bagong bahay. Sinabi ko sa sarili na may makatuwirang paliwanag, dahil iyon ay mas madaling tanggapin kaysa sa alternatibo. Ngunit may bahagi sa akin na alam na. May bahagi sa akin na alam na matagal na sa paraang nalalaman mo na darating ang bagyo bago pa talagang umitim ang kalangitan, ang maliliit na pag-aatubili. Bago sumagot si Juan sa ilang tanong, ang pagpupumilit ni Diana na naroon sa huling paglalakad ang paraan kung paano sila pareho ay naging masyadong komportable, masyadong mabilis sa isang bahay na ang pera ng aking ama ang nagpatibay sa pundasyon. Lumabas ako sa driveway at tumingin ng isang beses sa rearview mirror sa bahay, ang aking bahay na paalala ko sa sarili, na kumikinang na ginto sa huling liwanag ng hapon, na eksaktong katulad ng kinabukasan na binabalak ko para sa sarili. Hindi ko pa alam na ako ay papunta sa sandaling magtatapos sa aking kasal. Alam ko lang na ang anumang naghihintay sa akin sa harap ng bahay ni Tomas Reyes, kailangan kong makita ito gamit ang sarili kong mga mata. Ang bagong lugar ni Tomas Reyes ay isang maliit na rental sa kabilang bahagi ng bayan, ang uri ng maayos at tahimik na bahay na akma sa isang lalaking ginugol ang buong buhay sa pagiging maingat. Binuksan niya ang pinto bago pa ako makakatok na parang naghihintay siya sa aking sasakyan, at ang itsura ng kanyang mukha ay nagsabi na ito ay hindi magiging ang maling pagkakaunawa na inasahan ko sa pagdaan. "Salamat sa pagpunta," sabi niya, lumayo upang papasukin ako. "Hindi ako sigurado na darating ka. Ginawa mo itong parang importante." Ito ay, dinala niya ako sa isang maliit na mesa sa kusina kung saan may bukas na laptop, madilim ang screen, naghihintay. "Maupo ka." Umupo ako at napansin ko na malamig ang aking mga kamay sa kabila ng mainit na hapon, at pinagsalikop ko ang mga ito sa aking kandungan dahil ayaw kong makita niya ang panginginig. Si Tomas ay dahan-dahang umupo sa kabilang upuan na may maingat na galaw ng isang lalaking matagal ng problema sa tuhod, at tahimik siya sandali bago muling nagsalita. "Gusto kong maunawaan mo muna ang isang bagay," sabi niya. "Hindi ako yung taong naghahanap ng gawain ng iba. Ginawa ko mismo ang camera system na iyon noon pang panahon, higit sa lahat para sa kapayapaan ng isip ng aking asawa kapag ako ay naglalakbay para sa trabaho. Nang ibenta namin ang bahay, idinisconnect ko ang bawat camera na naaalala ko. May isa akong nakaligtaan, ang isa sa likod ng bookshelf sa salas na nakakabit sa outlet na nakalimutan ko pa ngang umiiral. Nalaman ko lang na aktibo pa rin ito dahil nagpadala ng notification ng aking cloud storage na puno na ito. Tumigil siya. Pumunta ako upang burahin ang footage at noon ko ito pinanood, at hindi ko mapapayagang burahin ito nang hindi muna ipinakita sa iyo. Ipakita mo sa akin. At kailangan naming magtanong ng ilang bagay. Pumayag akong alisin ang security chain at buksan ng lubusan ang pinto. Ako si Officer Santos, aniya habang iniabot ang kamay. Ito si Officer Cruz. Nagkamayan kami. Gusto niyo bang pumasok? Lubos naming ikatutuwa iyon. Saglit na nagmasid ang kanilang mga mata sa pasukan. Napansin nila ang bagong deadbolt, ang malinis na hallway, at marahil ang bahagyang amoy ng sawdust na naiwan ng locksmith. Wala silang komento.
Dinala ko sila sa sala kung saan ang sikat ng araw sa umaga ay bumuhos sa bay window papunta sa hardwood floors na minsan naming nirefinish ni Eduardo halos 15 na taon na ang nakalipas. Saglit kong naalala siya na tumatawa ng aksidenteng nabahiran ng stain ang kanyang maong. Nawala agad ang alaala. Nanatiling nakatayo si Officer Santos. Natatakot akong nakipag-ugnayan ng iyong asawa sa lokal na awtoridad kaninang umaga. Sinasabi niyang ikaw daw ang nag-lockout sa kanya sa marital residence, na-freeze ang kanyang access sa family finances, at ilegal na kinuha ang kontrol sa jointly owned assets. Hindi akusatoryo ang tono niya. Procedural ito. Kalmado kong itiniklop ang aking mga kamay. Naiintindihan ko. Pinag-aralan ni Officer Cruz ang aking mukha. Mukhang hindi ka nagulat. Hindi nga. Nagpatuloy si Officer Santos. Sinasabi ni Mr. Reyes na sinubukan niyang bumili ng airline tickets pauwi ngayong umaga, ngunit lahat ng credit card ay declined. Inaangkin din niyang inempty mo ang mga account. Wala akong inempty. Kaya ikaw ang nagkansela ng mga card? Oo. Tumango ng dahan-dahan si Officer Santos. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit? Sa halip na sagutin agad, pumasok ako sa aking home office. Lagi kong pinaniniwalaan na ang mahahalagang usapan ay nararapat sa mga dokumento, hindi emosyon. Sa loob ng isang gray filing cabinet ay mga maayos na nakalabel na folder na nakaayos ayon sa alpabeto. Home, insurance, retirement, property, banking. Bumalik ako na may dalang 3 folder at maingat na inilagay sa dining table. Nagpalitan muli ng tingin si Officer Cruz at ang kanyang kasama. Akala ko baka magtanong kayo, sabi ko. Binuksan ni Officer Santos ang unang folder. Ang property deed. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Ang bahay na ito? Sa akin ito. Binasa niya ang petsa. Binili 6 na buwan bago ang kasal. Tama. At si Mr. Reyes ay hindi kailanman idinagdag sa titulo. Hindi. Tahimik na binasa ni Officer Cruz sa kanyang balikat. Wala silang sinabi sa loob ng ilang segundo. Isinara ni Officer Santos ang folder. Inilarawan ito ni Mr. Reyes bilang aming bahay. Ito ang aming tahanan. Maingat kong pinili ang aking mga salita. Sa batas, hindi laging pareho ang dalawa. Ang pangalawang folder ay naglalaman ng investment records, retirement accounts, at beneficiary documents. Lahat ay bago pa ang kasal. Lahat ay nanatili sa aking pangalan. Sa wakas ay nagsalita si Officer Cruz. Kaya ang mga account na ito ay sa iyo rin, hindi joint accounts. Hindi. Ano naman ang credit cards? Konektado sa aking mga account. May authorized user card si Eduardo. Bahagyang sumandal si Officer Santos. Kaya legal na karapatan ko na kansilahin ang mga ito. Tumango siya ng isang beses. Naniniwala akong oo, tumahimik ang silid. Sa labas, may nagtulak ng stroller sa sidewalk. Nagsimula ang isang lawnmower sa ibang bahagi ng block. Mga ordinaryong tunog ng Miyerkules ng umaga. Sa loob ng aking dining room, tahimik na nabawasan sa mga papeles ang 23 taong kasal. Isinara ni Officer Santos ang huling folder. Mrs. Reyes, maaari ko bang itanong kung ano ang nangyari? Hinawakan ko ang aking cellphone. Walang salita, binuksan ko ang mensahe ni Eduardo na ipinadala 8 oras na ang nakalipas. Pagkatapos ay iniabot ko ito sa mesa. Inayos ni Officer Santos ang kanyang reading glasses. Lumapit si Officer Cruz. Wala silang sinabi habang binabasa. Nanatili ang larawan sa screen. Eduardo, Raquel, Boracay, Champagne. Sa wakas ay mahinang huminga si Officer Cruz, mukhang nahihiya. Talaga bang ipinadala nila ito sa iyo ng 2 sa November ng umaga? Ibinigay ni Officer Santos ang telepono. Naiintindihan ko kung bakit mo pinalitan ang mga kandado. Nagbigay ako ng maliit na ngiti. Akala ko baka maiintindihan mo. Nagdalawang isip siya. Hindi nabanggit ni Mr. Reyes ang bahaging ito. Sigurado akong hindi. Muling tiningnan ng matandang opisyal ang silid. Kailanman ba siyang nagbanta sa iyo? Hindi. Naging marahas ba siya? Hindi. Bakit mo pinalitan ang lahat ng kandado sa halip na sabihan lang siyang huwag umuwi? Tumingin ako sa front door dahil sinabi na niya sa akin na hindi na siya uuwi. Tumango ng dahan-dahan si Officer Santos. Makatuwiran.
Nagbago ng upo si Officer Cruz. Ano naman ang pera? Ininsist niya na inubos mo ang mga account. Wala akong inilipat mula sa kahit anong account na sa kanya. Tinanggal mo lang ang access? Eksakto. Maaari mo bang ipakita sa amin? Nag-login ako sa aking online banking account. Punong-puno ng balances ang screen, mga transaksyon, authorized users. Tahimik na nanood si Officer Cruz. Lahat ay nandito pa rin, wala nang nawala. Tinuro ni Officer Santos ang transaction history. Pwede bang i-scroll pabalik? Ginawa ko. Mga singil sa hotel, restaurant, luxury shopping, spa, boat excursion. Lahat ng gastusin ay nangyari sa Boracay. Lahat ay siningil sa supplementary cards na konektado sa aking primary account. Kumunot ang noo ni Officer Cruz. Kailan nagsimula ito? Nagpatuloy ako sa pag-scroll. Lunes ng hapon, Lunes ng gabi, Martes ng umaga, Martes ng hapon. Nagsimula ang mga singil bago pa man ipadala ni Eduardo ang kanyang dramatikong mensahe na parang akala niya ay hindi ko mapapansin. Hinimas ni Officer Santos ang kanyang baba. Mukhang nag-enjoy sila. Siguro nga. Pagkatapos ay may nakakuha ng aking atensyon. Isang transfer. 8,000. Hindi kilalang tatanggap. Ang timestamp ay 3 linggo na ang nakalipas. Kumunot ako. Kakaiba iyon. Tumingala si Officer Santos. Ano yon? Hindi ko maalala na naautorisahan ko ito. Nag-click ako. Isa pang transfer. 6,000. Pagkatapos ay isa pa. 4,500. Iba't ibang petsa, iba't ibang halaga. Laging electronic approval. Laging mula sa aking account. Isang malamig na presyon ang tumakip sa aking dibdib. Pasensya na. Lumapit ako sa monitor. Hindi ko pa nakita ang mga ito. Tumabi si Officer Cruz. Hindi mo ginawa ang mga ito. Hindi. Agad na nag-take over ang aking accounting instincts. Huwag pansinin ang emosyon. Sundan ang mga numero. Ini-filter ko ang mga transaksyon ayon sa electronic transfers. Punong-puno ng dosenang entries ang screen. Ang ilan ay maliit, ang ilan ay sorpresa na malaki. Wala sa mga ito ang pamilyar. Tahimik na nagmasid si Officer Santos. Gaano kadalas mong sinusuri ang mga ito? Buwan-buwan at hindi mo napansin. Sinusuri ko ang statements. Nag-click ako sa isa pang tab, ngunit nakatago ang mga ito sa gitna ng routine business reimbursements. Binuksan ko ang recipient details. Ilang account, iba't ibang bangko, iba't ibang pangalan. Tumataas ng mataas ang kabuuan sa bawat kalkulasyon sa aking isip. Mukhang nababahala si Officer Cruz. Mrs. Reyes, sa tingin ko ay ninanakaw na ng aking asawa ang pera ko. Wala silang nag-interrupt. Nagpatuloy ako sa pagbubukas ng mga record, transfer pagkatapos ng transfer. Ang ilan ay tumutukoy sa construction materials, ang iba ay consulting fees. Ilan ay walang paliwanag. Sa wakas ay nagsalita si Officer Santos. Dapat mong kontakin agad ang iyong bangko, gagawin ko. At marahil ay isang abogado. Kilala ko ang isa, lumambot ang kanyang ekspresyon. Sa halaga nito, mukhang mas malaki ito kaysa sa away ng mag-asawa. Sang-ayon ako. Isinara ni Officer Santos ang kanyang notebook. Idinokumento ko ng eksakto ang nakita namin ngayon. Magdagdag ng mahina si Officer Cruz. Wala namang kriminal na issue tungkol sa mga kandado o mga card. Hindi ko akalain na magkakaroon. Tumayo si Officer Santos. Kung susubukan ni Mr. Reyes na pilitin ang pasok sa bahay na ito, tawagan mo kami agad. Gagawin ko. Kung may magbabanta sa iyo, tatawag ako. Nagbigay siya ng isang huling tingin sa silid. Pasensya na sa umagang ito. Magalang akong ngumiti. Ang umaga ko ay nagsimula talaga ng 2:07. Sa unang pagkakataon, halos ngumiti rin si Officer Santos. Pagkatapos nilang umalis, kinandado ko ang front door. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil mahalaga ang nagsimulang mag-relax siya. Nagsimulang maniwala siya, sa tingin ko na tama ang ina niya tungkol sa akin sa lahat ng oras, na masyado akong mapagkakatiwalaan, masyadong malambot, masyadong in love upang talagang tumingin. Ang hindi niya alam ay sa bawat gabi pagkatapos niyang makatulog, ako ay nakaupo sa mesa ng kusina kasama ang aking laptop at mahinang asul na ilaw na binabasa ang bawat pahina ng folder na iyon, linya-linya. Kinunan ko ng larawan gamit ang aking telepono ang bawat dokumento,
bago ibalik ang folder ng eksakto sa pinag-iwanan niya. Nagbukas ako ng bagong email account sa ilalim ng pangalang walang ibig sabihin sa sinuman maliban sa akin. At nagsimulang ipasa ang mga kopya roon, kasama ang mga larawan, screenshot at mga petsa. Nagtago ako ng maliit na voice recorder sa bulsa ng aking cardigan sa panahon ng family dinners. Kinukuha ang mga usapan na aking muling pakinggan sa aking sasakyan sa oras ng tanghalian. Nakapark 3 blok mula sa opisina, kung saan walang makakakita sa akin na tahimik na umiiyak bago punasan ang mukha at bumalik sa trabaho na parang walang nangyari. Gumawa ako ng sariling folder, isang anino na archive na hindi nila nakikita, na lalong tumitimbang araw-araw nang may patunay sa eksaktong nakita ko sa laptop ni Tomas Reyes. Ito ay noong 5 gabi, nagbabasa sa maliit na ningning ng aking screen habang natutulog si Juan sa itaas, na natagpuan ko ang clause na nagbago ng lahat, nakabaon sa pahina bartrinsa ng mga papeles sa refinance sa wika na napakadense at teknikal na tila dinisenyo upang laktawan ay isang probisyon na nagbibigay kay Juan ng limitadong power of attorney sa mga bagay na may kinalaman sa ari-arian na maisasagawa sa aking lagda at notarized na pag-apruba. Ito ay binuo ng maingat, halos elegante, inilarawan bilang isang kaginhawahan. Isang bagay upang mapabilis ang mga susunod na papeles upang hindi ako mabigatan ng routine na administrasyon. Binasa ko ito ng 3 beses upang siguraduhin na naintindihan ko ang nakikita ko. Ito ay hindi isang refinance. O sa halip, ito ay isang refinance na nakabalot sa isang bagay na ganap na iba. Isang legal na susi na kapag nalikha ay magpapahintulot kay Juan na gumawa ng desisyon tungkol sa aking bahay, pera ng aking ama, aking kinabukasan nang hindi na kailangang tanungin ako muli. Ako ay nakaupo ng tahimik sa madilim na kusina na nakikinig sa lumang bahay na nag-aayos sa paligid ko. Ang hindi pamilyar na mga tunog ay kakaiba pa rin sa aking tainga pagkatapos ng 1 linggo lamang ng paninirahan dito. Iniisip ko ang aking ama tungkol sa tahimik at maingat na paraan kung paano niya inimpok ang pera sa loob ng 30 taon ng pagtuturo ng chemistry sa mga kabataan na halos walang pakialam. Sabi niya sa akin na ang pinakatiyak na paraan upang mawala ang isang mahalagang bagay ay hindi pagnanakaw. Ito ay tiwalang ipinagkakatiwala sa maling tao nang hindi kailanman sinisiyasat kung saan ito napunta. Isinara ko ang laptop at sa unang pagkakataon mula sa tawag na iyon, pinayagan ko ang sarili ng isang maliit na mapait na ngiti sa dilim. Akala nila ay nilalagdaan ko ang aking kinabukasan. Ako ay malapit ng tiyaking hindi ko ito mawawala kailanman. Natagpuan ko ang pangalan ni Miguel Cruz sa paraang karaniwang ginagawa ng mga tao kapag natatakot silang tanungin ang sinuman na kilala nila. Isang late night na paghahanap sa aking telepono sa kama na ang liwanag ng screen ay ibinaba ng buo upang hindi magising si Juan sa tabi ko. Real estate attorney. 26 taon ng pagsasabatas. Mga review na gumagamit ng mga salitang discreet at thorough. Tinawagan ko ang kanyang opisina kinabukasan mula sa parking lot ng grocery store. Ang puso ko ay tumitibok na parang ako ay gumagawa ng isang kahiyahiyang bagay sa halip na isang kinakailangan, at humingi ako ng pinakamaagang appointment na hindi nangangailangan na magpaliwanag sa receptionist. Ang opisina ni Miguel Cruz ay maliit at walang glamour, nasa itaas ng isang dry cleaner sa isang tahimik na kalye, at agad ko siyang nagustuhan dahil sa eksaktong dahilan na iyon. Walang anuman sa kanya na mukhang interesadong mag-impress sa akin. Siya ay maaaring 50 taong gulang, may uban sa sentido na may hindi nagmamadaling kilos ng isang lalaking nakakita ng bawat bersyon ng kwentong sasabihin ko sa kanya at tumigil ng magulat sa alinman sa mga ito ilang taon na ang nakalipas. Dinala ko ang lahat, ang USB drive, ang aking mga larawan ng mga dokumento, mga kopya ng email, ang mga voice recording na inayos ko ayon sa petsa sa aking telepono. Inilagay ko ang lahat sa kanyang mesa na parang ebidensya sa isang paglilitis dahil sa isang aspeto, iyon nga ang eksaktong ito. Pinanood niya muna ang footage ng tahimik
Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, paminsan-minsang humihinto upang isulat ang isang bagay sa legal pad sa sulat kamay na masyadong maliit para basahin ko ng baligtad. Nang matapos, sumandal siya sa kanyang upuan at tiningnan ako ng matagal bago nagsalita. Mrs. Bautista, gusto kong maging direkta sa iyo dahil sa tingin ko ay mas gusto mo iyon kaysa sa lambing ngayon. Mangyari po, sabi ko. Ito ay hindi isang routine refinance. Ang power of attorney clause sa pahina 14, kapag nalagdaan at nanotarize, ay magbibigay sa iyong asawa ng malawak na autoridad sa mga desisyon na may kinalaman sa ari-arian. Hindi agad nakabuo ang kontrol, ngunit sapat na balangkas na sa paglipas ng panahon sa ilang maingat na salita na dokumento, maaari niyang ilipat ang pagmamay-ari, kumuha ng utang laban sa equity, o ibenta ang ari-arian nang hindi nangangailangan ng iyong aktibong partisipasyon sa bawat hakbang. Ito ay binuo upang magmukhang hindi nakakapinsala. Ito ay binuo upang lagdaan ng isang taong nagkakatiwala sa taong nagbibigay nito at hindi binabasa ng higit sa unang talata. Nanigas ang aking mga kamay sa aking kandungan. Kaya, legal ba? Sa kanyang anyo? Oo. Iyon ang nagpapahamak dito. Walang ilegal sa isang asawa na hilingin sa ibang asawa na lagdaan ang mga papeles. Karaniwang ipinapalagay ng batas na kung nilagdaan mo ang isang bagay, naintindihan mo ito, na nangangahulugan na ang tanging tunay na proteksyon mo ay ang hindi paglagda, at siguraduhin na hindi nila ito mapipilitan sa ibang paraan. Kaya ba nila? Hindi kung mabilis tayong gumalaw. Tinapik niya ang kanyang ballpen sa pad. Maaari akong mag-file ng mga proteksyon ngayon. Isang notice of interest na update na wika sa deed at isang opisyal na record na nagtatatag sa iyo bilang nag-iisang partido na may autoridad na aprubahan ang anumang paglipat o encumbrance sa ari-arian. Hindi nito hihinto sila sa paghingi sa iyo na lagdaan ang kahit ano. Ngunit nangangahulugan ito na kahit nalagdaan mo ito sa ilalim ng presyon o nang hindi lubusang naiintindihan, anumang paglipat ay mangangailangan ng iyong personal na verified na pagharap at hiwalay na legal na pagsusuri bago ito maging final. Sa simpleng salita, gumagawa ako ng pader sa paligid ng bahay na tanging ikaw ang makakabukas. Ang ginhawa ay dumaan sa akin nang bigla na halos nakakaduwal. Ngunit sa ilalim nito ay may isang bagay na mas matigas. Isang bagay na lumalaki mula noong gabi nang una kong basahin ang clause na iyon sa ningning ng aking laptop. Gusto ko nang higit pa sa isang pader at Tier Cruz. Gusto kong maunawaan nila ng eksakto kung ano ang sinubukan nilang gawin. Gusto kong ito ay nakadokumento. Gusto kong ito ay hindi maikakaila. Tiningnan niya ako sandali at may nagbago sa kanyang ekspresyon. Hindi eksaktong gulat, kundi isang uri ng tahimik na respeto. Kung gayon ay gawin natin ito ng maingat. Patuloy ka ng eksakto tulad ng dati. Huwag tumanggi na lagdaan. Huwag harapin sila. Hayaan silang maniwala na malapit na silang matapos ang sinimulan nila. Habang lalong komportable sila, lalong marami silang sasabihin. At habang lalong marami silang sasabihin, lalong lumalakas ang iyong posisyon. Samantala, ifa-file ko ang lahat ng kinakailangan upang tiyaking kahit ano ang mangyari sa mesa na yon, walang aktwal na maglilipat nang hindi dumaan sa akin muna. Umalis ako sa kanyang opisina ng hapon na yon na may sariling kopya. Ngayon ay carbon copies ng bawat filing na ipinangako niyang isusumite sa linggong iyon. At umuwi ako habang tahimik na inuulit ang bersyon ng sarili na kailangan kong ipagpatuloy. Mapagpasalamat na asawa, mapagkakatiwala ang asawa, isang babaeng dahan-dahan, matamis na pumapayag na lagdaan ang isang buhay na hindi pa niya alam ay ligtas na laban sa kanila sa batas. Gumana ito ng mas mabuti kaysa inasahan ko. Sa loob ng 2 araw, ang kilos ni Juan ay lumipat mula sa maingat tungo sa komportable. Ang pagkakapanig na napansin ko sa kanyang panga sa aming unang usapan tungkol sa papeles ay ganap nang nawala. Nagsimulang magsalita siya ng mas bukas sa hapunan na binabanggit ng walang anuman na marahil kapag naayos na ang lahat, sa wakas ay makakakuha siya ng quote para sa home office na palagi niyang gusto sa basement. Si Diana, na nararamdaman ng tagumpay tulad ng palagi niyang nararamdaman ng lahat, ay nagsimulang dumating
na may mga paint swatches at furniture catalog. Inihahawak ito sa aking mga pader ng may pagmamayari na kumpiyansa ng isang babaeng nagdedekorasyon sa bahay na sa tingin niya ay sa kanya na. Pinanood ko silang itayo ang kanilang kaginhawahan tulad ng bahay na gawa sa baraha, isa-isang relaxed na usapan at wala akong sinabing makakaabala rito. Sa isang gabi ng Huwebes, binanggit ni Diana nang halos walang anuman na kilala niya ang isang notaryo na maaaring dumiretso sa bahay. Mas madali kaysa magmaneho papunta saan man, iha, lalo na sa sobrang busy mo. Nagpaumanhin ako ng isang segundo. Ang uri ng pag-aatubili na ipapakita ng isang babaeng sa wakas ay binibitawan ng isang bagay na matagal niyang hinahawakan ng mahigpit at pagkatapos ay ngumiti. Lunes, sabi ko. Gawin natin sa Lunes. Magkakaroon ako ng buong weekend upang maging settled tungkol dito. Ang mukha ni Diana ay lumiwanag ng may halos tagumpay. Hinawakan ni Juan ang aking kamay at pinisil at pinayagan ko siya at nginitian siya nang may kaginhawahang magpapakilala sa akin isang linggo na ang nakalipas dahil naintindihan ko na ngayon, nanonood sa kanyang mukha na relieved at nasisiyahan na ako ay hindi na ang babaeng humaharang sa kanyang plano. Ako ay ang babaeng nagpapasara ng bitag sa paligid nito. Ang mga araw sa pagitan ng Huwebes at Lunes ay lumipas ng kakaiba. Nakaunat sa isang tensyon na tanging ako ang tila nararamdaman. Sa bahay, lahat ay mukhang kaligayahan. Humuhuni si Juan habang gumagawa ng kape sa umaga. Si Diana ay dumadating halos tuwing hapon ngayon, hawak ang tape measure, bumubulong tungkol sa kung saan ilalagay ang isang sectional kapag binuksan natin ng kaunti ang espasyong ito, na parang ang mga pader mismo ay kabilang na sa kinabukasang pinagpasya niya na. Pinayagan ko silang mag-usap. Pinayagan ko silang magplano. Nagbuhos ako ng kape at tumango sa mga swatches ng tela at nagtanong ng magalang na mga tanong tungkol sa square footage. At sa ilalim ng lahat nito, patuloy kong nire-record ang aking telepono sa bulsa ng cardigan. Patuloy na binuksan ang mga mata. Patuloy na binubuo ang kaso na tatawagin ni Attorney Cruz nang may tahimik na profesional na understatement bilang isa sa mga pinakadetalyadong evidentiary files na nakita niya mula sa isang kliyente na hindi abogado. Sa Biyernes ng gabi, nagsimulang magsalita si Juan tungkol sa mga renobasyon ng may bukas na hindi niya kailanman ipinakita bago kami ikasal. Gusto niyang ibagsak ang pader sa pagitan ng kusina at kainan. Gusto niya ng home office sa basement, marahil isang wet bar para sa pagtanggap ng kanyang mga kaibigan sa kolehiyo, ang mga hindi pa rin tumatawag sa kanya sa palayaw na mayroon siya noong 22. Pinag-usapan niya ang lahat ng may maluwag at madaling kumpiyansa ng isang lalaking nag-uusap tungkol sa bahay na hindi na niya iniisip na magkasama, kundi sa kanya lang, kasama ako bilang isang kaaya-ayang, kooperatibong presensya sa background ng kanyang mga plano. Maaari pa tayong tumingin ng lugar sa probinsya sa huli, sabi niya, muling nagbubuhos ng alak sa kanyang baso, kapag mas flexible na ang pinansya. Flexible paano? Tanong ko, pinapanatili ang boses na magaan, mausisa, ang boses ng isang babaeng naniniwala pa rin na siya ay kasama lang sa biyahe. Alam mo naman, kapag na-finalize na ang papeles, may mas maraming espasyo para gumalaw. Refinance muli sa susunod, baka kumuha ng equity para sa mga investment. Walang dapat ipag-alala. Nginitian niya ako sa ibabaw ng baso at nginitian ko siya pabalik. At iniisip ko ang kamera ni Tomas Reyes sa likod ng bookshelf, patuloy na kumukuha ng lahat, patuloy na tahimik na nagsasabi ng katotohanan kahit walang sino man sa silid ang gustong marinig ito. Nagdala si Diana ng buong lakas sa Sabado, naglalakad sa aking kusina nang may kumpiyansa na tumigil ng magkunwaring panauhing magalang. Binuksan niya ang pantry at inayos ang 2 shelf para sa mas magandang daloy. Tumayo siya sa gitna ng salas, mga kamay sa bewang, at sinabi kay Juan na kailangang palitan ang fireplace mantle. Isang bagay na may tunay na karakter, hindi itong builder grade na walang saysay. Ang paraan ng pagsasalita tungkol sa bahay na sa tingin mo ay pag-aari mo na, hindi isa na legal pa ring nasa pangalan ng ibang babae. Ito ay Linggo ng gabi, ang gabi bago ang nakatakdang paglagda
na nagbigay sa akin ng piraso ng ebidensya na hindi ko pa alam na kulang pa rin. Natagpuan ako ni Juan sa kusina na naghuhugas ng huling mga pinggan sa hapunan at lumapit siya sa likuran ko, inikot ang kanyang mga braso sa aking baywang sa isang kilos na napakapamilyar, napakasakit na ordinaryo na sa isang walang guwardya na sandali halos nakalimutan ko ang lahat ng alam ko tungkol sa kanya. Hinalikan niya ang gilid ng aking ulo at bumulong ng mababa at mainit. Iniisip na siya ay nagsasalita lang sa akin. Iniisip na siya ay nagsasalita sa isang babaeng lubusang nagkakatiwala sa kanya. Kapag nailipat na ang lahat, sabi niya, hindi mo na kailangang isipin ang alinman sa mga ito muli. Gigising ka na lang isang araw at lahat ay naayos na. Hindi mo man lang mapapansin kung paano ito nangyari. Iyon ang buong punto. Gusto kong protektahan ka mula sa pagharap sa lahat ng stress na ito. Patuloy kong inililipat ang mga kamay sa may sabon na tubig, pinapanatili ang paghinga ng pantay, at sa isang lugar sa bulsa ng aking cardigan ay kinuha ng maliit na recorder ang bawat salita. Mukhang maganda iyon, sabi ko. At ito ay tunog na malambot, mapagpasalamat, ang boses ng isang babaeng inaalagaan. Tanging ako ang nakakaalam na ang mga salitang iyon ay talagang isang buong walang guwardiya na pag-amin na sinabi ng isang lalaking sigurado na sa kanyang tagumpay, kaya wala na siyang pakiramdam ng pag-iingat. Lunes ng umaga ay nakipagkita ako kay Ate Miguel Cruz ng isang huling pagkakataon bago ang trabaho sa parking lot ng isang coffee shop, 3 bayan ang layo mula saan man nakilala namin. Kinumpirma niya na kumpleto na ang lahat ng filing, naka-record na ang notice of interest, nasa lugar na ang proteksyon sa deed, ang package ng dokumentasyon ay handa at handang ipakita sa sandaling kailanganin. Tiningnan niya ako ng may parehong tahimik na respeto na ipinakita niya mula sa aming unang pagkikita. Handa ka na ba para sa gabi na ito? Tanong niya. Handa na ako, sabi ko, mula noong araw na pinanood ko ang video na iyon. Nang gabing iyon, umuwi ako at natagpuan si Juan na inaayos ang mesa ng kainan ng may hindi pangkaraniwang pag-aasikaso, ang magagandang plato, ang mga kandila na natanggap namin bilang regalo sa kasal at hindi kailanman ginamit, at isang bote ng alak na malinaw na pinili niya para sa okasyon. Dumating si Diana sandali pagkatapos, nakadamit na parang para sa maliit na selebrasyon, malapad at nasisiyahang ngiti. Kaunting hapunan bago ang paglagda, sabi ni Juan, hinila ang aking upuan para sa akin. Akala namin deserve mo ang isang maganda dahil sa lahat ng pag-unawa mo. Umupo ako sa mesa na tinulungan itayo ng pera ng aking ama sa harap ng 2 taong gumugol ng mga linggo sa tahimik na pagpaplano na kunin ito sa akin at ngumiti ako. At kinuha ko ang aking baso nang itaas ni Juan ang kanya sa isang toast. Sa mga bagong simula, sabi niya, ang kanyang mga mata ay mainit. Ang boses ay puno ng kaligayahang minsan ay ibibigay ko ang lahat upang makuha. Sa mga bagong simula, ulit ko, at ang ibig kong sabihin ay ganap na iba kaysa sa kanya. Ngumiti si Diana sa aming dalawa, radiant, nagdedekorasyon na sa isang bahay na hindi kailanman tunay na sa kanya. At wala sa kanilang dalawa ang napansin kung paano ako patuloy na tumitingin patungo sa front door, naghihintay, binibilang ang mga minuto. Alam na sa isang lugar sa daan, patungo sa aming bahay, ay may sasakyan na paparating na nagdadala ng isang lalaking darating. Bago matapos ang hapunan at baguhin ang lahat ng akala nilang napanalunan na. Nagpatuloy ang hapunan ng eksakto tulad ng binabalak ni Juan. Ang liwanag ng kandila ay kumikislap laban sa magandang porcelain, alak na binuhos ng medyo marami. Si Diana na nagkukwento ng mahabang istorya tungkol sa pagkabata ni Juan na sa tingin ko ay upang ipaalala sa akin kung gaano siya kalalim na kabilang sa pamilyang ito, kung gaano natural na dapat kong gustong sumali rito. Tumawa ako sa tamang lugar, nagtanong ng tamang mga tanong, kumain ng kaunti dahil ang tiyan ko ay nanigas sa pag-asa mula umaga, ngunit walang nakapansin, masyadong abala sa kanilang sariling tahimik na selebrasyon upang tingnan ng mabuti ako. Nang matanggal ang mga plato, inabot ni Juan sa sideboard drawer at kinuha ang folder. Inilagay ito sa mesa sa pagitan namin nang may lambing na halos parang paggalang. Binuksan niya ito sa huling pahina,
Inayos ito ng patag gamit ang kanyang palad at inislide ang isang ballpen sa mesa patungo sa akin. Walang pagmamadali, sabi niya, bagamat ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng iba. Kailan mo man gusto. Bahagyang sumandal si Gianna pasulong, ang kanyang baso ng alak ay nakalimutan sa kanyang kamay. Nanonood sa ballpen tulad ng isang taong nanonood sa huling ilang segundo bago pumutok ang fireworks. Kinuha ko ito. Pinahinga ko ang aking mga daliri dito sandali. Nararamdaman ang bigat nito. Nararamdaman ang bigat ng lahat ng hiningi sa akin ng nakaraang 2 linggo. Ang katahimikan na kailangan kong panatilihin, ang mga ngiti na kailangan kong pekehin, ang mga gabing ginugol ko ng gising kasama ang voice recorder sa bulsa at puso na puno ng dalamhati para sa kasal na akala ko ay mayroon ako. Ibaba ko ang ballpen patungo sa linya ng lagda. Tumunog ang doorbell. Tumalikod ng mabilis ang ulo ni Juan, isang kisap mata ng inis na tumawid sa kanyang mukha. Wala tayong inaasahang bisita, sabi niya nang higit sa sarili kaysa sa akin at tumingin kay Diana na bahagyang umiling, parehong nalilito. Ako na, sabi ko, at inilagay ko ang ballpen nang walang isang titik na nalagda. Binuksan ko ang pinto at natagpuan si Ati, Miguel Cruz, na nakatayo sa veranda sa isang gray suit, kalmado at hindi nagmamadali, isang leather folder na nakatago sa ilalim ng kanyang braso. Sa likuran niya, isang hakbang paatras, ay nakatayo ang isang uniformed court officer na may maliit na tumpok ng mga dokumento. Magandang gabi, Mrs. Bautista, sabi ni Miguel. Ang boses ay perpektong nakatugma sa sandali. Propesyonal, walang abala, ganap na walang drama, na sa paanuman ay mas malakas ang dating kaysa kung siya ay sumigaw. Sa tingin ko ito ay magandang oras. Lumayo ako at pinapasok sila. Tumayo si Juan mula sa mesa nang napakabilis na ang kanyang upuan ay humaplos ng malakas sa sahig. Ano ito? Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Miguel patungo sa opisyal patungo sa akin at nakita ko ang isang bagay sa likod nila na nagsimulang magbago. Ang unang panginginig ng isang lalaking napagtanto na ang lupa sa ilalim niya ay hindi na matatag. Katarina? Ano ang nangyayari? Hindi ako sumagot agad. Naglakad ako pabalik sa aking upuan sa ulo ng mesa at umupo, pinagsalikop ang mga kamay sa harapan ko nang tulad ng natutunan ko sa opisina ni Attorney Cruz, kalmado, sinadya, isang babaeng ganap na nasa kontrol ng sarili. Mr. at Mrs. Bautista, sabi ni Miguel na tinutugon si Juan at Diana pareho. Narito ako sa ngalan ng aking kliyente na si Katarina Bautista upang opisyal na ipaalam sa inyo na ang ari-arian sa address na ito ay legal na pinrotektahan laban sa hindi autorisadong paglipat, refinance o encumbrance. Anumang mga dokumentong nangangailangan ng kanyang lagda para sa gayong layunin ay walang bisa mula ngayon. At anumang susunod na pagtatangka na baguhin ang katayuan ng pagmamay-ari ay mangangailangan ng independenteng legal na pagsusuri at kanyang verified na walang pressure na pahintulot. Lumapit ang court officer at inilagay ang mga dokumento sa mesa sa tabi ng folder na maingat na inihanda ni Juan sa halos katawa-tawang simetriya. Isang tumpok na kumakatawan sa kinabukasang binabalak nila, ang isa ay tahimik na binubuwag ito. Ang mukha ni Diana ay namutla, ang kanyang naunang init ay ganap nang nawala, pinalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matalas. Ang kalkulasyon na karaniwan niyang itinago ng maingat ay ngayon ay ganap na nakikita. Ito ay katawa-tawa, sabi niya. Ito ay tahanan ng aming pamilya. Si Juan ay may karapatan sa lahat. Si Juan ay may anumang karapatang ibinigay sa kanya sa ilalim ng batas at sa ilalim ng anumang kasunduan na kusang loob at may kaalaman na pinasok ni Katarina, sabi ni Miguel ng pantay. Wala sa mga ito ang naangkop dito. Pagkatapos ay inabot niya sa kanyang leather folder at inilagay ng isa-isa ang mga ebidensya na ginugol ko ng 2 linggo upang tipunin ng tahimik. Mga nakaprint na transcript ng security footage mula sa kamera ni Tomas Reyes, mga screenshot ng mga papeles sa refinance na pahina, 14 na may pulang bilog mga kopya ng email sa pagitan ni Diana at ng mortgage broker na kinontak niya ng walang alam ko at sa wakas, isang maliit na aparato,
ang voice recorder na pinindot ni Miguel ang play. Pinupuno ang kainan ng tunog ng sariling boses ni Juan mula kagabi, mainit at walang guwardya, na sinasabi ang mga salitang hindi niya kailanman naisip na muling patutugtugin sa harap ng isang court officer sa sariling hapagkainan. Kapag nailipat na ang lahat, hindi mo na kailangang isipin ang alinman sa mga ito muli. Hindi mo man lang mapapansin kung paano ito nangyari. Ang mukha ni Juan ay nawalan ng kulay. Si Diana ay nakaupo ng frozen na nakatitig sa recorder na parang ito ay isang bagay na personal na nagkanulo sa kanya. Gaano ka katagal nang alam? Tanong ni Juan, ang boses ay mas tahimik ngayon, hubad sa naunang kumpiyansa, halos nakikiusap. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan ang paraan na hindi ko pinayagan ang sarili mula sa unang tawag, naghahanap ng huling pagkakataon ng bakas ng lalaking pinakasalan ko, ang humawak sa aking kamay sa libing ng aking ama, ang pinagkatiwalaan ko sa lahat ng natitira sa mundo. Matagal na, sabi ko. Ang mga salita ay nakabitin sa silid, simple at final. At nakita ko ang isang bagay sa ekspresyon ni Juan na sa wakas ay nabasag. Hindi gulat, hindi ring galit, kundi ang mabagal na paglubog ng pag-unawa ng isang lalaking gumugol ng mga linggo na sigurado sa sariling tagumpay. Kaya hindi kailanman isinasaalang-alang na ang babaeng nasa kabilang mesa ay maaaring nanonood sa kanya ng kasing ingat din. Binuksan ni Diana ang bibig upang magsalita, pagkatapos ay isinara ito muli. Ang kanyang mga mata ay lumilipat sa mga dokumento sa mesa nang may desperadong kalkulasyon ng isang taong naghahanap ng exit na wala na. Patuloy na sumusunog ang mga kandila. Ang alak ay kalahati pa sa aming mga baso. At sa isang lugar sa ilalim ng mga guho ng selebrasyong binabalak ni Juan ng maingat, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inasahan na maramdaman pa. Hindi eksaktong tagumpay, kundi isang tahimik na pagtitiyak na anuman ang darating susunod, haharapin ko ito na nakatayo sa lupa na sa wakas at hindi maikakaila ay sa akin. Sa mahabang sandali, walang gumalaw sa mesa. Ang mga kandila ay mas lumubog. Ang wax ay hindi pantay na nag-ipon laban sa magandang porcelain na hindi namin ginamit bago ang gabing iyon. At ang katahimikan ay lumawak hanggang sa wakas ay muling mahanap ni Juan ang kanyang boses. Bagamat ito ay lumabas ng mas maliit kaysa narinig ko kailanman. Katarina, hindi ito ang itsura nito. Hindi ko sinasadyang kunin ang kahit ano mula sa iyo. Sinusubukan ko lang gawing mas madali para sa ating dalawa. Lagi mo namang kinaiinisan ang papeles, ang lahat ng pinansyal na bagay. Sinusubukan ko lang hawakan ito para hindi mo na kailangang gawin. Sinusubukan mo hawakan ito. Ulit ko ng tahimik. Nang lubusan na kailangan ko pa ng iyong pahintulot upang gumawa ng desisyon tungkol sa sarili kong bahay. Wala siyang sagot dito. Si Diana, gayunpaman, ay tumuwid sa kanyang upuan, binubuo ang sarili ng may parehong brittle na dignidad na suot niya sa bawat family gathering na dinaluhan ko. Ito ay maling pagkakaunawa na dulot ng sobrang pag-iingat. Sabi niya, direktang tinutugon si Attorney Miguel Cruz na parang maaari pa niyang i-negotiate ang daan palabas sa isang silid na sarado na sa kanya. Sinusubukan lang naming i-streamline ang pinansyal na pagpaplano ng pamilya. Walang krimen sa paggustong maayos ang mga bagay. Hindi itinaas ni Miguel ang boses. Bihira niyang kailanganin. Mrs. Bautista, sabi niya, sadyang ginagamit ang aking pangalan. Pinapayagan itong manirahan sa silid bilang pagwawasto sa anumang bersyon ng pagmamay-ari na iniisip pa rin ni Diana para sa sarili. Ang mahusay na pinansyal na pagpaplano ay hindi nangangailangan ng pagtatago ng layunin mula sa taong kailangan mo ng lagda. Ni hindi rin ito nangangailangan ng paglalarawan sa tiwala ng taong iyon bilang isang bagay na, sa salita ng iyong anak, gamitin ng tama. Mayroon din ako niyan sa recording. Gusto mo bang patugtugin ko ulit? Ang bibig ni Diana ay nagsara sa isang manipis na linya. Wala siyang sinabi pa. Lumapit ang court officer ng tahimik na procedural na kalmado at kinumpirma ang ipinaliwanag na ni Miguel na ang ari-arian ay nananatiling sa akin lamang, na anumang pinansyal na awtoridad na akala ni Juan
na makukuha niya sa pamamagitan ng refinance paperwork ay opisyal na binawi at binlock bago pa ito magkaroon ng epekto at na ang karagdagang legal na aksyon kung pipiliin kong ituloy ay nananatiling buo sa akin. Ang mukha ni Juan sa buong ito ay lumipas sa isang bagay na tulad ng dalamhati, bagamat natagpuan ko na hindi ko lubusang mapagkakatiwalaan iyon, hindi na. Marahil ay simpleng dalamhati ng pagkawala ng kanyang binabalak. Hindi ko alam at sa unang pagkakataon sa 12 taon, natanto ko na hindi ko na kailangang malaman. Hindi na ito ang aking responsibilidad na unawain siya. Umalis sila sa loob ng 1 oras. Nag-impake si Juan ng 2 maleta sa halos katahimikan, naglalakad sa silid tulugan na ibinahagi namin ng halos 2 linggo lamang ng may stiff at maingat na kilos ng isang lalaking sinusubukang panatilihin ang huling bahagi ng composure. Naghintay si Diana sa front door, clear throat, mga braso na nakakrus, tumatangging tingnan ako. Bagamat bago siya lumabas, tumalikod siya at sabi sa boses na hubad sa lahat ng naunang init. Pagsisihan mo ito. Pamilya ay pamilya, Katarina. Matututunan mo iyon sa mahirap na paraan, mag-isa sa bahay na ito. May pamilya na ako, sabi ko. Ang itinayo ng aking ama para sa akin. At ang bahay na ito ay bahagi ng iniwan niya sa akin, hindi isang bagay na handa kong ibigay upang protektahan ang mga taong hindi kailanman nagprotekta sa akin pabalik. Hindi siya tumugon. Isinara ang pinto sa likuran nilang dalawa at ang tunog ng tahimik, final, ordinaryo nito ay sa paanuman ay mas malakas kaysa sa anumang nangyari sa buong gabi. Ako ay nakatayo mag-isa sa front hallway ng mahabang panahon. Pagkatapos nilang umalis, nakikinig sa bahay na nag-aayos sa paligid ko tulad ng ginawa nito noong unang kakaibang gabi na may USB drive ni Tomas Reyes na mabigat sa bulsa ng aking jacket. Naglakad ako ng dahan-dahan sa bawat silid tulad ng paglalakad mo sa isang bahay na unang beses mong nakikita, bagamat walang pisikal na nagbago. Ang parehong hardwood floors na hahaplusin ng kamay ng aking ama, hinahangaan ang craftsmanship. Ang parehong bintana ng kusina na sumasalo sa liwanag ng umaga ng eksakto tulad ng naiisip ko nang una kong makita ang mga larawan ng listing. Ang parehong salas kung saan isang maliit na nakatagong kamera sa likod ng bookshelf ay tahimik, tapat na nagsabi ng katotohanan ng walang ibang handang gawin. Hindi ito parang nagbago ang bahay. Parang sa wakas ay naintindihan ko kung ano ang totoo tungkol dito sa lahat ng oras. Na ito ay sa akin ng lubusan at ganap sa paraang hindi kailanman ganito bago ang tawag na iyon. Bago ang video na iyon. Bago ko malaman ng eksakto kung ano ang kaya ko kapag ang lahat ng mahal ko ay pinagbabantaan. Tinawagan ko si Tomas Reyes kinabukasan ng higit sa lahat upang pasalamatan siya muli. Bagamat sa tingin ko, ang talagang gusto ko ay marinig lang ang isang mabait na boses pagkatapos ng lahat. Tahimik siya sandali nang sabihin ko sa kanya kung paano ito natapos. At pagkatapos ay sabi niya ng isang bagay na dala ko mula noon. Ang mga bahay ay nagpapanatili ng katotohanan ng mas matagal kaysa sa mga tao, Mrs. Bautista. Masaya lang ako na may kaunting katotohanan pa ring natira ang bahay na ito upang ibigay sa iyo. Madalas ko itong iniisip ngayon, sa mga buwan mula noon, kung gaano ako kalapit sa paglagda sa lahat ng pinaghirapan ng aking ama sa buong buhay upang ibigay sa akin, simpleng dahil nagtiwala ako sa maling ngiti sa maling mesa. Iniisip ko kung paano ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng proteksyon sa pamamagitan ng lihim, sa pamamagitan ng papeles na tahimik na ipinasa sa isang taong masyadong nagkakatiwala upang basahin ang fine print. Iniisip ko kung paano ang pinakatotoong uri ng partnership ay binuo ng bukas, hindi sa likod ng mga furniture catalog na maingat na inayos ng biyenan o ng mga sanay na reassurance ng isang asawa. Naninirahan pa rin ako sa bahay na iyon. Inilagay ko na ang hardin ng kamatis na lagi kong binabalak at sa ilang umaga ay nakaupo ako sa veranda kasama ang aking kape at nanonood sa liwanag na gumagalaw sa bakuran at iniisip kung gaano kadali kong mawala ang lahat nito. Hindi lang ang mga pader at bintana, kundi ang tahimik na pinaghirapang kapayapaan nang sa wakas ay pagtitiwala sa sariling mga mata
kaysa sa salita ng iba. Kung ikaw ay nasa posisyon ko, iniisip ko kung ano ang gagawin mo ng iba o pareho. Gusto kong marinig ang iyong mga iniisip sa mga komento sa ibaba at malaman kung saan sa mundo ka nanonood ngayong gabi. Marami pa kaming kwentong katulad nito na ibabahagi sa inyo, kaya mangyaring mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang isang sandali tulad nito. Salamat sa pananatili sa akin hanggang sa mismong katapusan. Patuloy tayong lumakad sa daang ito ng magkasama.